Sumisigaw sa matinding hiyawan ng mga manunood para sa Magic City, ngunit mas umabot sa rurok ang pananibik nang pumasok sa field ang kanilang wala pang talong mga karibal mula sa Jingjing Ability University. Habang nagkakaharap ang dalawang powerhouse na koponan, napapaisip ang mga manunood kung si Xu Jingming ba ay sadyang nasa likod ng pormasayon upang maghanda para sa isa na namang one-shot na Thunder God Finger. Gayunpaman, alam ng mga may karanasang manunood na ang isang nangungunang koponan tulad ng Jingjing ay tiyak na handa para rito. Maging si Su Qingyi ay naging mausisa sa kakaibang setup na ito, at napatanong sa sarili kung nagpaplano ba ang Magic City na gamitin ang kanilang pangunahing physical fighter bilang isang long-range attacker. Nalito rin si Wang Qi sa depensibong posisyon ni Xu Jingming, ngunit mabilis siyang napangiti ng malapad nang mapagtantong nagbibigay ito sa kanyang koponan ng perpektong pagkakataon upang sumugod at durugan muna ang natitirang miyembro ng Magic City. Tuluyang nabaliw ang mga tao sa stance ng palm attack sa 0 ang countdown at opisyal nang magsimula ang laban. Agad na hiniling ni Xu Jingming kay Guwan ang kanyang pinakamalakas na support buff. Habang dumadaloy ang berdeng liwanag nito sa kanyang katawan, lubos niyang pinaganya ang kanyang Golden Lightning Transformation. Agad namang nanguna sa isang mabilis na pag-atake sina Zhu Taiji at Wang Qi, habang sumisigaw na mas matigas sila kumpara sa mga nakaraang kalaban nito at hindi gagana sa kanila ang kanyang finger technique. Ngunit laking gulat nila nang tuluyan silang binaliwala ni Xu Jingming, nilaktawan niya ang kanyang karaniwang finger attack at sa halip ay nagpatawag ng isang dambuhalang Heavenly Thunderclap. Isang dambuhalang kidlat ng Golden Lightning ang marahas na bumagsak sa isa sa mga kakampi ni Wang Qi, na instant na nagwasak sa depensa nito at nagpatalsak sa kanya palabas ng laban. Natakot ang mga manunood sa kapal at bilis ng kidlat, at nagkasundo na ang ganitong klaseng atake ay kayang gawing abo maging ang isang tier 4 na expert. Napagtanto ni Wang Qi na tuluyan silang naakit sa pain, at nahihirapang unawain kung paano nagawang magpakawala ni Xu Jingming ng ganoon kalakas na spell ng halos walang ginagawang prep time. Dahil wala na ang kanilang frontline fighter, nataranta ang mga natitirang squad ng Jingjing, ngunit sinubukan ni Wang Qi na panatilihin silang nakapokus. Hinulaan niya na ang isang malaking spell tulad ng Heavenly Thunder ay tiyak na may cooldown kaya inutusan niya silang harangin si Kung Shi habang sumusugod siya upang pabagsakin ang assassin ng Magic City. Ngunit ang kanyang teorya ay tuluyang nagpira-piraso ng isa pang higanteng kidlat ang muling bumagsak, na instant na nagpatalsak sa isa pa niyang kakampi bago pa man ito makagalaw. Labis na natakot si Wang Qi, hindi maunawaan kung paano nagagawa ni Xu Jingming na i-spam ang ganoong high-level na spell nang walang anumang cooldown. Bago pa man makaisip ng bagong plano ang mga kalaban, ginawang isang ganap na thunderstorm ni Xu Jingming ang buong arena, habang nagpapaulan ng walang katapusang patama ng Golden Lightning na tuluyang lumipol sa natitirang squad ng Jingjing. Sina Wang Qi naman ay naiwang nakatayo na lamang habang pinapanood ang pagkawasak. Sa kabilang banda, casual na naglakad pasulong sina Shen Dongling at Yao Fang, habang nagbibiro na ang kanilang kapitan ay masyadong overpowered at hindi man lang nag-iwan ng anumang aksyon para sa kanila. Doon naman sa nasunog na sahig, ang isang madilim ang mukhang si Wang Qi ay napatingin sa kanyang huling natalong kakampi, na nasesindik na ang kanyang buong elite squad ay hindi man lang nakaligtas sa isang solong palitan laban sa freshman monster na ito. Dahil wala na ang kanyang koponan, na-realize ni Wang Qi na siya na lamang ang natitirang nakatayo habang humahakbang pasulong si Kung Shi, na nag-transform sa kanyang mabangis at solidong Iron Giant Bear form. Marahas na ibinaba ng oso ang kanyang dambuhalang kalasag, habang tinutuya ang nag-iisang kapitan sa pagsubok na patagalan pa ang isang walang pag-asang 5-on-1 na laban. Upang mas lumala pa ang sitwasyon, binalaan siya ng isang nakatransform na si Shen Dongling na ang pananatili pa sa field ay magdadala lamang sa kanya ng mas maraming sakit. Dahil napapaligiran, alam ni Wang Qi na ang sitwasyon ay wala ng pag-asa kaya opisyal na siyang sumuko upang isalba ang natitirang lakas ng kanyang koponan. Idineklara ng announcer ang Magic City Ability University bilang opisyal na nagwagi, at sumabog ang mga manunood sa matinding hiyawan habang ipinagdiriwang ng mga kampyon ang isang dambuhalang tagumpay. Labis namang namangha si Su Qingyi sa hindi kapani-paniwalang magic talent ni Xu Jingming, at napagtantong ang landas ng isang elementalist ay perpektong tutugma sa kanyang dambuhalang pisikal na kakayahan. Nagpasya siya na kailangan niya itong ma-recruit sa Thunder Martial Arts Hall, anuman ang mangyari.
Nagpakawala naman ng isang malaking buntong hininga ng ginhawa si Coach Yang Zhenchen, sa labis na kagalakan na nagawa ng kanyang koponan ng isang bagay na tila imposible. Sa backstage, pinuri ng coach ang kanyang star captain, at ipinaalala sa kanya na tanging ang survival tournament na lamang ang nakatayo sa pagitan nila at ng isang makasaysayang 3-goal sweep. Buong kumpiyansa namang sinabihan ni Xu Jingming ang kanyang coach na mag-relax at ipaubaya na lamang ang tagumpay sa kanya. Lihim na natutuwa si Xu Jingming, matagal na niyang hinihintay ang survival match dahil ito ang pinakamagandang pagkakataon upang pumatay ng napakaraming kawan ng mga halimaw. Binanggit naman ni Shen Dongling na mayroon silang araw ng pahinga bukas at inimbita siyang sumama sa squad para sa isang biyahe sa sentro ng lungsod, ngunit sinabihan sila ni Xu Jingming na magpakasaya na lamang nang wala siya. Pabirong tinukso naman siya ni Yao Fang, at sinabing ang kanyang mayayamang girlfriend ay naghihintay sa kanya, kaya naman hindi ito sasama sa kanila. Kalaunan ng gabing iyon, maingat na naglagay si Song Qiuqiu ng isang mahalagang A-rank body strengthening fluid sa likod ni Xu Jingming. Nang magtanong ito kung ano ang pakiramdam, inamin ni Xu Jingming na ito ay napaka-epektibo, ngunit sinabing hindi siya maaaring patuloy na umasa sa kayamanan ng pamilya nito habang buhay dahil sila ay isang magkasintahan. Namula naman ang mga pisngi ni Song Qiuqiu, at pabirong nagtanong kung bakit kailangan pa nilang paghiwalayin ang mga bagay-bagay sa isa't isa. Lumapit siya ng dahan-dahan at ibinulong na kung talagang gusto niyang bumawi rito, maaari siyang magsimula sa pamamagitan ng pagsama sa kanya ngayong gabi. Napangiti naman si Xu Jingming at masayang tinanggap ang paanyaya. Habang tinatamasa niya ang kanyang tahimik na gabi, isang palihim na pagpupulong naman ang nagaganap sa lounge ng torneo. Ang principal ng Jing University na si Xu Ping ay nakikipagkita sa principal ng Jincheng na si Zhang Quan. Diretsyong pumunta sa punto si Xu Ping, na nagmumungkahi na ang kanilang dalawang universidad ay bumuo ng isang lihim na alyansa para sa paparating na survival match. Ipinunto niya na ang momentum ng Magic City ay masyadong malakas, kung hindi sila magtutulungan upang pabagsakin ang mga ito, magiging malaking problema ito para sa kanila. Nagbabala si Xu Ping na ang pagpapahintulot sa Magic City na mapanalunan ang lahat ng tatlong kaganapan ay magwawasak sa hinaharap na pagpapatala ng mga bagong estudyante. Para sa pareho nilang paaralan. Upang selyuhan ng kasunduan, nag-alok si Xu Ping ng isang napakalaking suhol. Kung tutulungan ng Jincheng na ay eliminate muna ang Magic City, bibigyan niya sila ng isang Elite A-rank cultivation resource para sa bawat miyembro ng kanilang squad. Natulala si Zhang Quan sa alok na 8 premium resources, habang mapait namang inamin ni Xu Ping na wala na siyang ibang pagpipilian. Bilang opisyal na namamahala sa taong ito, alam ni Xu Ping na ang kanyang karera ay tuluyang mawawasak kung daranas pa sila ng isa pang nakapapahiya at kaiyahiyang pagkatalo. Dahil hindi mapigilan ang mapang-akit na alok, kinamayan siya ni Zhang Quan, na sumasang-ayon sa alyansa ngunit nagpaalala na kapag wala na ang Magic City, ang pinal na tagumpay ay labanan na nilang dalawa. Nangungut siya namang nagwakas si Xu Ping nang may buong kumpiyansa na maging ang isang SS-rank monster na tulad ni Xu Jingming ay sadyang imposible at hindi makakayanang labanan ang dalawang elite na paaralan na sabay na magtutulungan laban sa kanya.